Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, purihin natin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay magpapasalamat sa biyaya at na ipinagkaloob sa atin. Higit sa lahat, na itayo natin ang isa sa mga pinag-uutos niyang obligado ang pagdarasal, tulad ng salatul maghrib. Mga kapatid sa Islam, ang kwento na ito ay hindi siya authentic. May pagkahina siya. Pero may malaking aral makukuha tayo. Dahil sa pag-aaruga, pag-aalaga sa kanyang magulang. Si Musa alayhi salam, humingi siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Ya Rab, uridan ara man yurafiquni fil jannah. Sabi niya, Allah, gusto kong makita kung sino ang makakasama ko sa paraiso. Hiningi niya yan sa Allah, gusto niya makita kung sino makasama niya sa paraiso. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, awwalu rajulun yamurru alayk. Ang sino mang lalaki na dadaan sa'yo, mauna dadaan sa'yo, sabi niya, yan ang kasama mo sa paraiso. Di nagtagal, may dumaan na isang lalaki. Ang pagkaakala ni Musa a.s., expected niya ng kasama niya isang propeta din, isang marangal, isang saleh, isang parang awliya. Ganun ang expected niya, na napakataas na expected niya na ang makakasama niya sa paraiso ay ganun kataas na antas. Pero kinalaunan, may isang batang lalaki, siyab, nagbibinata, mahirap, ang kanyang pananamit hindi masyado maganda, dumaan sa kanya. Hanggang sinundan niya ito, pumasok sa lumang bahay, ang isang lalaki na yon. Nagsalam, and then nakita niya kung anong ginawa ng lalaki na yon. May isang matandang nakahiga sa kanyang higaan na. Ang ginawa ng isang lalaki na yon, nagluto siya ng pagkain, naghanda siya ng pagkain, at sinubo niya sa matanda na yon, pinaupo niya, pinakain niya, hanggang pinaliguan niya. Araw-araw, gabi, ganun ang ginagawa ng isang binatang lalaki na yon. Nang siya ay lumabas na, tinanong siya ni Musa a.s. Sabi niya, o bata, ano mo ang matandang babae na yon sa loob ng bahay? Sabi niya, ina ko, aking ina. Anong ginagawa mo sa kanya? Ganun, sinabi niya, napakain, narugay, nalagaan. Tapos sabi niya, anong binibigay sa'yo ng iyong nanay? Sabi niya, sa tuwing matatapos ako mag-aruga sa kanya, maglinis, magpakain, may hinihingi siya sa Allah. At ang kanyang hingi na yon, hindi na babago. Yun na lang. Araw-gabi, yun lang ang hinihingi niya sa Allah. Bilang pasasalamat niya sa ginagawa ko. Sabi ng Musa, anong dua yun? Sabi ng isang lalaki, sabi niya, O Allah, sabi ng kanyang nanay, naway ang aking anak na ito ay makasama ni Musa sa loob ng paraiso. Pag narinig ni Musa a.s. ng ganong kwento sa isang batang lalaki, sabi ni Musa a.s., abshir. Sabi niya, matuwa ka, magandang balita. Dahil ang panalangin ng iyong nanay ay tinanggap ng Allah at ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Yun ang sabi ng Allah. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos inutos ng Allah ang kaisahan ng dakilang Allah, kanyang isinunod ang pag-aruga, ang pagrespeto sa mga magulang. Napakalaking antas. Pagkatapos ng kaisahan ng Diyos, inutos niya ang pagmamahal sa mga magulang. Iyaha wa bil walidayni ihsanan. At sa mga magulang ninyo, maging mabuti kayo. Imma yablughan 'indaka al-kibara aw haduma aw kilahuma. Kung naabutan ninyo ang isa sa kanila o dalawa sila sa kanilang pagkatanda, arugain niyo sila, alagaan niyo sila, huwag niyo silang iiwan. Fala taqul lahumā uff, at huwag kayong magsalita sa kanila ng salitang hindi sang-ayon sa kanila o salitang masasakit. Wa qul lahumā qawlan karīmā, at magsalita kayo sa kanila ng salitang mainhaon, malambing at mabuti. At maibaba nyo ang inyong mga pakpak sa kanilang dalawa. Ibig sabihin, respetuhin nyo sila. Magpakumbaba kayo sa mga magulang ninyo. Dahil ang panalangin ng isang magulang ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isang galit at isang patak ng luha ng inyong magulang dahil sa galit na ayaw niya sa iyo ay napakalaking kasalanan at yun ang dahilan baka hindi ka makapasok sa paraiso dahil sa isang tubig na bumatak sa kanyang mga mata dahil sa iyong mga ginawa, di ka nais-nais. Kaya mga kapatid sa Islam, kayong mga magulang, maswerte kayo dahil buhay na buhay ang pintuan ng paraiso sa inyo. Dahil ang pintuan ng paraiso ay nasa palad lamang ng inyong mga magulang, ingatan nyo sila, alagaan nyo sila, balang araw mawawala din sila at mauna sa atin naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.